Nakatira ako sa isang maliit na bayan sa Samar. Simple lang ang aming pamumuhay doon. Karamihan sa amin ay nagsasaka o nangingisda. Tahimik lang kami. Walang masyadong nangyayaring kakaiba o nakakagulat na pangyayari sa aming lugar. Subalit mayroong isang pagkakataon na talaga namang nagpabago sa aking pananaw sa buhay. Hindi ko malilimutan ang aking unang paglalakbay patungo sa katabing baryo kasama ang aking matalik na kaibigan. Mapagpalang araw po, Kuya Chris. Ako po si Kyla. Hindi ko po tunay na pangalan. Ibabahagi ko lang po ang aming kwento ng aking matalik na kaibigan na si Rosette, na hango sa tunay naming karanasan. Isang mainit na umaga nang dumating si Rosette sa aming bahay. Kaibigan ko siya simula pa noong mga bata pa lamang kami. Magkapit-bahay din kami kaya't madalas naming pinaglalaanan ng oras ang isa't isa. Nang makita ko siyang papalapit sa aming bakuran, agad kong inilabas ang ulo ko sa aming bintana. "Rosette, anong ginagawa mo dito?" Bungad ko sa kanya. "Kyla, gusto kasi kitang imbitahan sa isang handaan sa kabilang baryo. May kaibigan ako doon. Naimbitahan tayo para sa isang salo-salo doon ngayong linggo. Sama ka." Wika niya sa akin. Sa totoo lang, wala naman akong balak lumabas ng bahay ng araw na yon. Wala rin kaming pasok sa paaralan. Kaya't plano ko lamang magbasa ng libro at matulog sa aming paanan. Ngunit dahil matagal na rin akong hindi nakakalabas, naisip kong ito ang magandang pagkakataon. "Sige, sasamahan na kita. Saan at kailan tayo magkikita?" Masayang sagot ko. "Sa may tulay, bukas ng umaga. Salamat, Kyla ha. Masaya ito." Pagkatapos ay umalis na siya. Ngunit habang papaalis siya, nakita kong may ilang mga tao sa kalsada na nakatingin din sa kanya. Mukhang nahihiya ang kaibigan ko sa kanilang mga tingin. Napaisip tuloy ako kung bakit ganun sila makatingin sa kanya. Nang gabing yon, habang kumakain kami ng hapunan, ay sinabihan ko ang aking ina tungkol sa plano naming magbiyahe kinabukasan patungo sa katabing bayan. "Nay, pupunta po ako bukas sa kabilang baryo kasama si Rosette. May kaibigan daw po siya doon na mag-host ng salo-salo para sa amin." Saad ko sa kanya. Bigla siyang tumigil sa pagkain at tinitigan ako ng matagal. "Baryo? Mag-iingat kayo doon ha. Huwag kayong mag-aakala na katulad lang din natin sila. May iba ring klase ng tao roon." Tila kinakabahang sagot niya. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Tanong ko na medyo kinabahan. "Magbaon ka ng ilang pirasong kalamansi. Pigaan mo ang pagkain niyo roon bago niyo kainin para maprotektahan kayo sakaling may masamang loob sila sa inyo." Dagdag pa ni nanay. Kahit medyo gulat ako sa sinabi niya, sumunod naman ako. Kinuha ko ang ilang piraso ng kalamansi mula sa aming puno at inilagay sa isang maliit na supot. Tinago ko iyon sa aking bag para ayos na ang lahat kinabukasan. Kinabukasan, maaga pa lamang ay bumangon na ako. Handang-handa na akong makipagbiyahe kasama si Rosette. Nang sumapit ang oras, tuloy-tuloy na akong naglakad patungo sa aming meeting place sa may tulay. At hindi nagtagal, ay dumating na rin ang aking kaibigan. Nakangiti ito nang malapitan niya ako. "Kyla, salamat talaga ha. Excited na ako." Bungad nito sa akin. Ngumiti rin ako bilang tugon. Pero sa totoo lang, kabado rin ako.
Lalo na nang maalala ko ang sinabi ng aking nanay tungkol sa pangangailangan ng kalamansi. Handa ka na ba? Medyo mahaba-haba ang lalakarin natin. Mga 1 oras siguro tayo makakarating doon. Dagdag pa ni Rosette. Tumango na lamang ako at sinimulan na namin ang paglalakad. Habang naglalakad, napapatingin ako sa maliit na supot ng kalamansi sa aking bag. Para saan nga pala tong dala mong kalamansi? Biglang tanong ni Rosette. Sabi kasi ni nanay dalhin ko. Sabi ko. Bumuntong hininga muna siya bago sumagot. Alam mo Kayla, maraming uri ng tao sa mundo. Lahat tayo ay iba-iba. Kaya sabi ng mga matatanda, magdala ng kalamansi pag pupunta sa hindi pamilyar na lugar. Bakit nga ba? Mangiyak-ngiyak kong tanong muli. Tumatak sa isip ko ang bilin ni nanay na mag-iingat. Kasi para daw sa mga aswang. Nakangiting sagot ni Rosette. Gulat na gulat ako sa sinagot niya. Aswang? Sa totoo lang, kahit paano ay naniniwala rin naman ako sa mga kwentong aswang. Madalas itong pinag-uusapan ng mga matatanda sa aming lugar, pati na ng aking mga magulang. Pero ngayong unang beses kong lalabas sa aming bayan, hindi ko maiwasang hindi mag-alala. Paanong sasagupa sa mga nilalang na iyon at paano nga ba gagamitin ang kalamansi? Sa takot at pangambang nararamdaman, patuloy lang kaming naglalakad ni Rosette patungo sa hindi pamilyar na lugar. Matapos ang halos 1 oras na paglalakad, nakarating na rin kami ni Rosette sa baryong tinutumbok. Unang beses ko itong makakapunta rito, kaya't nag-iingat akong tumingin sa paligid. Makikitang medyo nagkakalayo na ang mga bahay dito. Parang mas nasa labas na ito ng bayan kumpara sa amin na magkakadikit lang ang mga tahanan. Naroon din ang 2 malalaking puno ng nyug malapit sa aming kinatatayuan na animoy nagbabantay at humaharang sa daan papasok ng baryo. Dumarami na rin ang mga taong nakakasalubong namin at kakaiba. Halos lahat sila ay napapatingin o napapatitig sa amin ni Rosette. May mga nakangiti pero karamihan sa kanila ay tila may pagtataka o pag-aalinlangan sa mga mukha. Napansin ko tuloy na baka nga tama ang sinasabi ng aking ina ng mga matatanda tungkol sa hindi pagsanib ng loob sa mga tagalabas. Maya-maya pa ay huminto na kami sa tapat ng isang maliit na bahay na kahoy. Lumapit si Rosette at tumawag ng, "Bet? Bet?" Sa unang tingin pa lang, mapapansin mong medyo luma at kulob na ang bahay. May malaking bubungan ito na yari sa nipa. Ang kulay nito ay dating maputla, subalit naging madilim at kulay abo na dahil sa tagal. Mayroon ding maliit na bintana sa gilid nito, pero mukhang napuputol na ang ilang pisi nito. Biglang may dumungaw sa bintana, isang matandang babae. Tinitigan niya kami saglit, ngunit agad din siyang naglaho sa loob. Maya-maya pa ay lumabas ang isang binibini na kasing edad ko at ni Rosette. "Rosette, kamusta?" Bati nito. "Sino tong kasama mo?" Tanong din niya habang nakatingin sa akin. Ngumiti si Rosette tsaka hinarap ang kanyang kaibigan. "Beth, ito si Kayla. Matalik kong kaibigan din." "Kayla, ito naman si Beth. Ang nagsabi sa akin tungkol sa salo-salong magaganap dito." Ngumiti din ako bilang formalidad at pakikipagkilala. Tsaka muling nagsalita si Beth. "Halika, pumasok kayo sa loob ng aming bahay. Andito na rin si Mamang.
Sila ang nagluluto ng handa para sa ating lahat. Tahimik lang kaming sumunod kay Beth papasok sa loob ng kanilang bahay. Paulit-ulit ang kaba at pag-aalalang bumabalot sa aking damdamin. Una naming nadaanan ng medyo madilim na pasilyo patungo sa kusina nila. Mayroong isa pang maliit na bintana dito na siyang nagbibigay ng kaunting liwanag sa loob. Sa pasilyo pa lamang ay marahang tumatama sa aking ilong ang mababahong amoy. Parang amoy ng mga nabubulok na prutas o isda. Dahil doon, napasinghap ako sa baho at nakita kong napangiwi na rin si Rosette. Pero patuloy lang kaming sumunod kay Beth. Nang makarating sa kusina, pumasok kami at doon ko unang nakita ang tinutukoy niyang si Mamang. Ang matandang babae na unang dumungaw sa bintana kanina. Nakatayo siya sa isang sulok katabala sa paghahalo ng isang malaking kawali. Subalit nang marinig ang mga yabag namin, agad siyang lumingon. Unti-unti niya kaming nilapitan hanggang sa kami ay magharapan. Taas-baba niya kaming tinitigan ni Rosette at ngumiti siya. Subalit halatang pilit ang ngiti na iyon. Nakakatakot ang kanyang mukha. Nanlilisik ang mata at ang mga ngipin ay parang nakalabas na sa bibig niya. Ang kanyang mga labi ay tila kumikinang sa bilugang taba. Ngunit ang balat niya ay nanukaw at kulubot na. "Sino ang mga batang ito, Beth?" Garalgal niyang boses. "Kaibigan ko po sila, Mamang. Sila yung sinabi kong bibisita rito ngayong araw." Paliwanag ni Beth. Mga dayuhan. Halika nga rito. Mamasdan lang kita ng mabuti. Ani Mamang, habang nilalapitan niya ako, agad naman akong napaatras. Mamang, wag na po. Baka maistorbo namin kayo sa paghahanda niyo eh. Kami na lang po ang magkukusang umupo para kumain. Salamat po. Nagmamadaling sinabi ko sa kanya. Nakita kong medyo naguluhan ang matanda sa aking sinabi. Ngunit mukhang tinanggap na rin niya yon. Bumalik na siya sa dating gawain at kaming tatlo naman ay naupo na sa lamesa sa kusina. Para akong nakahinga ng maluwag habang nakatalikod na sa matandang yon at nakaharap sa handang mga pagkain. Subalit naalala ko ang mga babala ni Nanay ukol sa pagiging maingat sa mga pagkain at tao sa lugar na ito. Kinuha ko na ang maliit na supot ng kalamansi sa bulsa ko at inilapag iyon sa tabi ng aking pinggan. Maya-maya pa ay nakikita ko ang sinag ng araw sa labas ng maliit na bintana sa tabi namin. Damang-dama ko ang tensyon habang naririnig ang malakas na paghalo ni Mamang ng kawali sa kusina. Habang pumipili kami ng mga ulam na kakainin, patuloy ko pa rin naririnig ang ingay mula sa pinaggagawan ni Mamang. Parang may malaking bagay siyang niluluto o hinahalo doon base sa tunog ng kawali. Paminsan-minsan pa niyang hinahagis o hinihila ang mga kaldero at kaserola. Ikinikilos niya ang mga bagay na akala mo'y wala siyang nararamdamang hapdi ng matinding init o bigat. Napakalakas at napakabilis niya para sa isang matandang babae. Lihim kong pinagmamasdan si Beth at iniisip kong totoo nga kayang magluto ng masarap na handa ang matanda. Sa totoo lang, pamilyar na sa akin ang amoy ng nilulutong karne o baboy dahil sa pagiging magaling magluto ng aking ina. Subalit ito ay kakaiba. Hindi masarap sa ilong ang samyo nito. Ano ba ang niluluto ni Mamang niyo, Beth? Masarap ba talaga yung niluluto niya? Tanong ko rito habang abala itong umuubos ng sabaw sa mangkok. Ngumiti ito ng pagkalaki-laki at tumango. Oo naman, sila Mamang ang nagtuturo sa akin kung paano gumawa ng masarap na putahe.
lalo na ang mga prutas o karne. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Gulat akong marinig ang salitang prutas o karne na lumabas sa kanyang bibig. Hindi ba dapat karne o isda? Bulong ko sa sarili. Maya-maya pa ay muling nagpatuloy si Beth sa pagkain. Subalit pansin kong tahimik ngayon si Rosette na nakaupo sa tabi ko. Tumingin ako sa plato nito at halos hindi pa nahihigaan ng kutsara ang mga ito. Pinagmasdan ko rin ang mga nakahain sa mesa. May mga inihaw na isda, pinakulo ang gulay at mga nilagang buto-buto. Subalit walang ulo o buntot man lang ang mga isdang nakahain. At ang mga buto naman, sa bigat at laki, ay hindi maiwasang kaagad kong isipin na buto ng katawan ito ng isang tao o malaking hayop. Sa gulat at takot na nararamdaman, bigla kong naalala ang mga babala ng aking ina. Kinuha kong muli ang supot na may lamang kalahating dosenang kalamansi at dahan-dahan itong binuksan. Tumingin ako kay Rosette. Gusto kong makuha ang atensyon nito at palabasing ako'y kukuha ng sausawan. Sa gayon ay makapiga ako ng kalamansi sa handaan nang hindi nahahalata. Gumana naman ang pasimpleng senyas ko sa kanya. Tumango ito at ngumiti bilang pagbibigay diin na handa niya akong samahan sa gagawin. Kinuha ko ang isang piraso ng kalamansi at saka isinawsaw iyon sa mangkok na may sabaw. Sa ibabaw ng lamesa, piniga ko ito gamit ang aking kamay hanggang sa lumabas ang maasim nitong katas. Bahagyang lumapot ang kulay ng sabaw, subalit mukhang hindi napansin ni Beth na nasa harapan ko lamang nakaupo. Maya-maya pa ay pumutok na ang butil ng kalamansing hawak ko. Nang maramdaman kong ubos na ang katas nito, agad kong ibinabasa sa higang basal nito at saka kumuha ng bagong piraso mula sa aking bulsa. Ganito ang ginawa ko ng paulit-ulit habang abala pa rin si Beth sa pagnguya ng kanyang ulam. Halos kalahati na ng laman ng supot ang nagamit ko nang biglang may malakas na ingay na narinig mula sa kusina. Napatalon kami ni Rosette sa gulat, dahilan sa tunog ng mabigat na bagay na bumagsak sa sahig. Katabi lamang namin ang pinagagawan ni Mamang, kaya malinaw naming naririnig ang pagsipa nito sa mga kalderong bakal, pati na ang kanyang mura at daing. May problema po ba, Mamang? Singhal ni Beth habang tumatayo sa kinauupuan. Sa aking gulat, hindi man lamang lumingon o sumagot ang matanda. Bagkus ay mas binilisan pa niya ang kanyang ginagawa. Sa galit ba o frustration ay wala na akong pakialam. Ang mahalaga ay nakalaya ako saglit sa tensyon ng pagmamasid nila sa amin habang patuloy kong pinipigaan ng kalamansi ang niluto nilang pagkain. Tahimik kaming nagkatinginan ni Rosette dahil patuloy ko pa ring dinig ang hampas ng kutsara sa kawali at ang malakas na garalgal na pagbuga ni Mamang sa hangin. Ano kayang nangyari? May problema ba sa niluluto niyang putahe dahil sa ginawa ko? O sadyang nasira lang ang panlasa nila dahil sa katas ng kalamansi? Sa isip ko'y kahit anong dahilan ay nagbibigay sa akin ng kaunting kaginhawaan at lakas ng loob. Nang hindi nagtagal, ay bumalik na si Beth sa lamesa. Ngunit hindi na ito kumain o nagsalita kahit isang salita pa. Sa halip, ay nakatitig lamang ito sa labas ng bintana na para bang may hinahanap o inaabangan. Habang abala pa rin sina Beth at Mamang, naisip ko na ito na ang pinakamagandang pagkakataon upang makaalis na kami ni Rosette. Mukhang nagkaroon ng aberya sa kanilang paghahanda ng handaan. At sa itsura ni Beth na tila may inaantay o hinihintay, posible na humihingi ito ng tulong mula sa iba pang kapitbahay nila. Kung gayon,
hindi na ligtas para sa amin dito. Kailangan na naming umalis bago pa dumating ang ibang mga tao dito. Rosette, mahinahong bulong ko rito. Umalis na tayo dito. Ayoko nang magtagal pa rito. Tumango ito bilang tugon. Mukhang naiintindihan din ito ang panganib ng sitwasyon namin dito. Kung may mangyaring hindi maganda sa handaang pagkain dahil sa ginawa kong pagsawsaw ng kalamansi, tiyak na kami ang unang sisisihin ng mga tao rito. Lumingon ako kay Beth na halatang malalim pa rin ang iniisip. Beth, magpapaalam na kami ni Rosette. Maraming salamat sa imbitasyon nyo. Masaya kaming nakabisita rito sa inyong tahanan. Parang nagulat ito sa bigla kong pahayag. Subalit mukhang wala na itong magagawa, kundi tanggapin na lamang ang aming desisyon. Tumayo na rin siya at sinamahan kami palabas ng kanilang bahay. Sayang naman, umalis na kayo kaagad. Sana natikman pa ninyo yung handa naming pagkain. Pilit akong ngumiti bilang pagsagot. Salamat, Beth. Baka sa susunod na pagkakataon na lang ulit. Ingat kayo rito. Paalam ko bago tuluyang lumabas ng pintuan. Naramdaman kong para akong nakahinga ng maluwag nang malayo na kami sa kanilang bahay. Patuloy pa rin kaming naglalakad ni Rosette, subalit kita kong patalon-talon din ito sa tuwa na nakaalis na kami doon ng ligtas. Subalit bigla rin itong napahinto nang mapagmasdan ng paligid. Dumaan sa harapan namin ang dalawang batang lalaki na may dalang malaking supot ng mga prutas. Mayroon silang daladalang mangga, langka at iba pa. Mukhang papunta sila sa bahay ni Beth at Mamang. Mapangahas namin silang tinanong kung saan sila patungo. Sumagot ang isa. Kay Mamang po, pupunta kaming magkakapatid para sa handaan. Nagpromise po sila na bibigyan kami ng maraming pagkain at prutas. Ngumiti ang mas nakatatandang lalaki at idinagdag. Oo nga, tsaka sabi rin po nila Beth, magugustuhan daw talaga namin ng karne na ihahain nila. Special daw. Napalunok ako nang marinig yon. Tiningnan ko si Rosette na halatang kinabahan din. Paulit-ulit ang takot at pangamba sa aking isipan. Parang gusto ko nang sabihan ng mga batang iyon na wag nang ituloy ang kanilang pagpunta roon. Subalit baka lamang hindi nila ako paniwalaan o mailang ako sa kanila. Sa halip, tiningnan at tinawag na lamang namin sila Beth na naghihintay pa sa labas ng kanilang pintuan. Bago pa man kami makaalis ng tuluyan, ay nakita na namin ang tuwa at saya sa mga mukha ng mga bata. Patuloy lang kaming naglalakad ni Rosette palayo sa baryo. Ngunit hindi maalis sa utak ko ang sinabi ng mga bata at lalo na ang kakaibang ngiti sa mukha ni Beth nang makita silang paparating. Ano nga ba talaga ang niluto nilang special na karning yon? At bakit ganun na lamang kasaya ang dalawang batang yon nang marinig nilang bibigyan sila nito ni Mamang? Bumabalot ang galit at pangamba sa aking dibdib. Sa lagay na ito, tiyak na sisisihin nila kami ng pinsala o anumang nangyari sa kanilang handaang pagkain. Paano na lamang kung kami ay habulin o gambalain? Napabilis ang aming paglalakad. Sa takot na nararamdaman, ay halos tumakbo na rin kami at hindi na lumingon-lingon pa. Gusto na lang naming makaalis sa lugar na iyon ng mabilis at ligtas. Habang nagmamadali kaming lumakad palayo kasama si Rosette, hindi ko mapigilang mag-alala para sa kaligtasan ng dalawang bata kanina. Naisip kong baka hindi na sila nakalabas ng buhay sa bahay ni Beth at Mamang. Subalit wala na rin naman akong magagawa. Ang mahalaga ngayon ay ang aming kaligtasan ni Rosette. Kailangan naming makaalis agad sa baryong ito bago kami tuluyang masaktan o masawi. Maya-maya pa,
ay nakarating din kami sa daang aming nilakaran kanina nung papunta rito. Tinanaw namin ang malalaking puno ng niyog at napagdesisyonan naming doon muna huminto saglit at magpahinga. Umupo kami sa lilim nito at saka nag-usap. Grabe, hindi ko akalain na ganito pala kalaking panganib ang ating makakaharap dito. Buti na lang at nakaalis tayo doon bago pa tuluyang masira ang pagkain. Wika ni Rosette habang hinihingal-hingal pa. Tumango lang ako bilang pagsang-ayon. Oo nga, salamat talaga sa kalamansing dala ko. Kung wala yon, malamang nakakain na tayo ng kung ano-ano. Maya-maya pa ay muling tumayo si Rosette, handang magpatuloy sa paglalakad. Subalit napansin kong parang may hinihintay o hinahanap ito sa kabilang dulo ng daan. Bakit? May hinihintay ka bang sasakyan? Tanong ko rito. Ngumiti ito. Oo. Usually kasi dumadaan dito ang mga jeepney papunta at pabalik sa bayan natin. Hintayin lang natin. Malapit na siguro ang susunod. Katulad ng sabi ni Rosette, hindi nagtagal at may naririnig na kaming tunog ng makina sa malayo. Lumingon kami at nakita namin ang isang jeepney na paparating. Agad naming ikinaway ang aming mga bisig bilang senyas na gusto naming sumakay. Napansin naman nito ng driver at agad itong huminto. Agad kaming sumakay at umupo. Maya-maya pa'y umandar na muli ang sasakyan. Nakahinga ako ng maluwag habang papalayo sa nakakatakot na baryo. Tiningnan ko si Rosette na nakangiti na rin. Senyales na gumaan din ang pakiramdam nito. Subalit biglang naputol ang aming katahimikan nang marinig ang malakas na businang nagmumula sa gitna ng kalsada. Napatingin ang driver sa salamin at bigla siyang namutla. Mga bata, may nasagasaan yata ako. Tignan nyo nga. Sigaw nito habang tumitigil ang jeepney. Dali-dali kaming bumaba at lumapit sa harap ng sasakyan. At doon nga nakahandusay ang isang batang lalaki. Pamilyar ang kanyang muka. Siya pala yung nakasalubong namin kanina na papunta kila Beth. Nanginginig ang kanyang katawan at duguan ang kanyang binti. Agad naming nilapitan pero wala na siyang malay. Namatay na siya sa sakit ng pagkakasagasa. Dahil doon, nagmadali ang driver sa paghuhubad ng kanyang maong na t-shirt at ginamit niya ito bilang pansamantalang tuwalya at bandage para mapigilan ang pagdaloy ng dugo mula sa sugat ng bata. Naku po, paano ito? Paano na? Paulit-ulit na bulong ng driver at kitang-kita ang pangamba at pagsisisi sa kanyang mga mata. Subalit sa kalagitnaan ng kaguluhan ng kanyang pag-iisip, may naalala ako. Tiningnan ko muli ang mukha ng batang nakahandusay sa semento at doon ko napagtantong siya pala yun. Yun ang nakababatang kapatid na kasama ng mas matandang bata kanina. Kung gayon, nasaan na ang kanyang kuya? Bakit siya lang mag-isa ang nakalayo sa baryo? At importante sa lahat, bakit siya tumatakbo na para bang may humahabol sa kanya? Sa mga tanong na yon, unti-unting lumilinaw ang lahat. Marahil nga, nangyari ang masama doon sa handaan. Hindi malayong nakatakas lamang ito ng mabilis upang iligtas ang sarili. Subalit hindi na niya naabot pa ang kaligtasan. Naiiyak ako habang tinitignan ng walang buhay na katawan ng batang yon. Kung nakinig lamang sana siya sa aming babala, hindi sana magtatapos ang buhay niya sa ganitong paraan. Ngunit wala na ang lahat sa mga kamay ko. Ang mahalaga ngayon ay ang ligtas kaming nakauwi ni Rosette sa aming bayan. Upang doon ay maihayag ang nalalaman namin ukol sa panganib na lugar at mga taong yon. Pagkalipas ng ilang linggo,
tuluyan na kaming hindi bumalik pa sa naturang baryo kasama si Rosette. Ayaw na naming maulit ang nangyari noon na halos ikutin kami ng takot at pangamba para sa aming kaligtasan. Gayunpaman, hindi na rin namin nalimutan ang nangyari noon. Partikular na ang sinapit ng batang nasagasaan malapit sa baryo pagkatapos niyang makatakas mula sa bahay ni Labet at Mamang. Ikinuwento namin iyon sa aming mga magulang at sa mga opisyal ng aming bayan. Nag-alala silang lahat at may ilan na gusto pang bumalik doon upang imbestigahan ang mga pangyayari. Subalit nang magtungo ang mga otoridad doon, wala na silang natagpuan kundi ang isang abandonadong bahay na tila hindi na pinuntahan o tinirahan ng sinuman sa loob ng matagal na panahon. Nawala na ang lahat ng ebidensya. Nawala na rin si Labet at Mamang na akala namin ay mga aswang na nagnais kumain sa amin noon. Hindi na rin namin sila muli pang nakita o narinig pa. Subalit hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang mga pangyayaring yon, hindi ko mapigilang kabahan o mag-alala. Paano kung mayroon pa ring ibang tulad nilang nakatago o nagtatrabaho sa kadiliman? Sila na handang manakit at pumatay ng mga walang muwang na tao. Kaya sa mga maglalakbay sa hindi pamilyar na lugar, huwag ninyong kalilimutan ang paalala ng kwento kong ito. Mag-iingat kayo palagi. Huwag agad pagkakatiwalaan ng sinumang hindi ninyo lubos na kilala. Hanggang sa muli, ingat po kayong lahat. Ang inyong kaistorya, Kayla. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.